All right, so I wasn't able to record our session, so I'm just recording it through the Prezi app, and then I will upload this. No, so but this will just be for a few minutes, 15 minutes lang. So the presentation today is about the accounts receivable process. Ito yung part wherein we are trying to optimize how we collect. Diba? Siyempre, kahit pa nga maganda yung ating ano 'no, yung ating, mga products, nakakabenta tayo, but if we cannot collect 'no, we cannot improve our cash flow 'no. So we will, run the risk of overdue payments from our clients 'no. So efficient of invoicing techniques. So first is, we streamline invoicing. And this involves clear itemization of services or products, ensuring accurate details such as pricing and sales tax. So we have automated invoicing systems ngayon, no? Even na yung connected ERP, not only just standalone for individual companies but also connected with each other. Meron tayong QuickBooks Online that we can share, and also yung ERP na and beginning to end, no? Lalo na sa SAP Business One, we can actually add the suppliers, the vendors, and they also have their accounts. So napakadali na po ng invoicing ngayon, no? Okay, billing best practices. Implementing practices in billing includes issuing invoices promptly, natural, no? Pagkatas ng delivery, and then setting clear payment terms. So regular follow-up on pending invoices, o kaya naman, kung integrated nga yung ating ERP, we can actually do that by just pag nag-ano lang sila 'no, when they log in their account, they can already view, 'no. So yung, mga collectibles, I mean yung ating, gustong kolektahin from them 'no. Importante siyempre yung regular follow-up. Okay, key performance indicators for accounts receivable, ayan yung mga DSO natin 'no, collection effectiveness index, and then the aging receivables ratio. They provide valuable insights for our AR efficiency. Sa financial management ito guys 'no, so kailangan nating makita 'yan kung like how many days natin, outstanding yung ating mga AR ano. So minsan nag-a-aging pa tayo ng receivable kasi importante siyempre yan sa credit dahil lahat po yan ay pautang 'no. Hindi man ito siguro applicable sa individual na people like, if you have like a personal business or whatever, dahil hindi naman tayo nagpapautang talaga 'no, ng gano'ng kahaba. Kaso if you want really to grow as an entrepreneur, kailangan talaga nating, magkaroon ng leverage on liabilities. Tayo man gusto natin 'yun, eh, di siyempre yung ating mga kliyente gano'n din 'no. But we have to offer our terms clearly, and then we must be able to collect efficiently. Siyempre yung mga KPI 'yan, mga nabanggit natin dito 'no. So ito yung sinasabi natin, yung dapat mababa lang yung ating days sales outstanding. So yung ating, DSO para mababa yan, dapat we should establish clear credit policies, conduct credit checks, and set up reminders for payments. Effective communication with customers about payment expectations can also minimize delays. Okay, monitoring and managing aging receivables, ito yung ginagawa natin sa accounting 'no. Ang nangyayari, lahat ng ating mga receivable tinitingnan natin, monitor natin, like ilan diyan yung outstanding na for 30 days, ilan yung for 60 days, ilan for 90 days, 90 to 180, more than 180, and then more than 1 year. Tapos actually sa batas, well actually hindi naman sa batas talaga pero sa ating, best practices sa accounting, tayo po ay, naglalagay talaga ng penalty 'no, sa sarili natin. Naglalagay tayo ng, okay, so 'pag itong, outstanding ano na 'to 'no, na due ay hindi pa bayad within 90 days, usually nagde-declare na tayo diyan ng allowance for bad debts 'no. Probability 'yun na hindi siya makakabayad. So kung 1,000,000, 30 days outstanding, maaaring hindi pa 'no, pero 'pag 60 days na, maaaring may penalty ka na for 25%. Nung nasa bangko ko, ang Central Bank napakahigpit po niyan 'no. Talaga pong nilalagay nila 'yan sa non-performing loans namin 'no. So kaya po bawat 30 days ang bangko nga kahit isang araw ka pa lang 'di nakabayad, tinatawagan ka ng katakot-takot 'no. Ayaw nila kasing magtagal kasi maunahan sila ng ibang, creditors.
Okay, understanding the aging schedule. So tinitingnan natin dito yung time, yan in-explain ko na 'to sa kabilang slides 'no. Tinitingnan natin yung time kung kailan hindi pa siya nakakabayad, and then not only yung ano natin 'no, yung, pag-follow up sa kanila. Nung nasa bangko ko meron kaming Tempus na calendar. I think ngayon meron pa rin 'yan 'no, sa Divisoria, sa Binondo, sa Quiapo nakakabili niyan ng mga Chinese. So anong nangyayari diyan is mino-move mo, halimbawa nangutang siya ngayon, titingnan mo, imo-move mo yung calendar dun sa susunod na magbabayad siya. Kailan mo siya ifa-follow up, kailan dapat yung bayad, tapos 'pag hindi siya nagbayad, imo-move mo yung name na naman niya. Manual lang yun. In fact, kung tutuusin nga mas maganda na ngayon dahil meron pong, ano na 'no, cellphone, may smartphone na tayo, may computer. Pero actually ang mga businessman sa Binondo 'no, sa Quiapo, talagang dun pa lang sila nagre-rely sa manual kasi pagbukas mo ng kalendaryo andudun lahat ng mga singilin mo, lahat na ifa-follow up mo, ang galing 'no. Ganun siya ka-follow up 'no. So siyempre i-review mo 'yan regularly at saka yun nga sa side ng accounting nagpe-penalty ka diyan 'no, 'pag hindi siya nakabayad within 30 days. Hindi penalty sa kanila, penalty sa'yo 'no bilang, receivable agent 'no. Kasi sa accounting talagang merong allowance for bad debts na 'yan. Ngayon 'pag nagbayad siya, o siyempre pe-penalize din natin siya minsan 'no, eh, di dun nare-reverse naman yung ating allowance for bad debts. O sa expense yun 'no. Proactive approaches, o yun nga yung early reminder nabanggit ko na 'to, clear payment terms, nag-o-offer ng discount, 'pag within 30 days nagbayad, okey, so meron kang kunwari 5% discount 'pag, less than 5 days, o kaya 'pag cash on delivery merong mas mababa ang payment, 'di ba, gano'n 'no, para ma-reduce talaga yung overdue accounts. Tapos siyempre in the end yung strong customer relationships, kailangan niyan, nafo-foster niyan yung timely payments and communication, saka yung tipong alam na alam mo na kahit anong mangyari magbabayad 'tong kliyente na 'to, gano'n. Okay, escalation procedures for overdue accounts. Alam mo kami nung nasa bangko walang ganito, eh. As in, sa akin pa lang dapat collected na 'yan. Walang escalation 'to, hindi lalampas sa'kin 'yan ng hindi siya bayad 'no, kasi nga ako yung in charge sa L&D 'no. Well, sa totoo naman 'pag nag-overdue ka ng sobra sa minimum 'no, merong mga ano 'yan, eh, merong mga, ah, tawag nito, sulat 'no, mga demand letters. Ako na gumagawa nun. Talagang automatic na 'yan kasi meron ng procedure yung bangko diyan 'no. First letter, second letter, ta's yung final letter, ang escalation namin sa legal na, gano'n katindi ano. Wala na yung tipong, "Boss, ikaw na nga tumawag dito." Hindi na gano'n 'no, guys. Ano na dito, diretso na 'yan. Okey? Tapos using technology, o papaano yung mga technology in enhancing efficiency and improving cash flow management. We have software solution for automating AR processes, yung nga sinasabi ko 'no. Tayo ngayon naka-QuickBooks na, may FreshBooks ganyan, nakalagay yung timely billing and automatic reminder sa atin. Tapos yun nga kung integrated yung ating mga SAP 'no, SAP o yung mga ERP natin kung ano man yan, Oracle, ah mas maganda kasi talagang connected tayo with our vendors, ayan. Okay, enhancing collection, CRM, meron din yung CRM, may mga ibang CRM systems na nagpo-provide ng valuable insights into the customer behavior para din yung communication strategy will be applicable sa kanila 'no. Paano yung response rate, kasi importante diyan nakakausap natin talaga sila at meron silang response sa ating mga sinasabi 'no, sa ating mga paniningil at pangungulit. Data analytics, ayan, natural we can leverage our data analytics so that we can foster customer payment behaviors through historical patterns. Yung mga predictive analytics employs ini-enable niyan 'no, employs yung mga software, applications and all that para ma-enable yung mga AR departments. In our case, yung loans and discount ang humahawak niyan 'no, to anticipate delays, o kaya minsan collection department pala 'no. Delays thus allowing proactive follow-ups and reducing overdue accounts 'no. Sa bangko ano 'yan, eh, non-performing loans napaka-importante 'yan sa'min kasi china-charge niyan yung buong receivable namin. Ang laki-laki niyan kasi 'pag bilyon yung pautang ng bangko, tumataas yung non-performing loans mo, binabantayan ka ng central bank. Mahirap yun kasi tataas yung reserve requirement mo, tataas yung hindi ka puwedeng magpautang mas malaki kasi nga marami kang outstanding loans. Mahirap sa bangko, talagang you'll be crippled because you cannot collect.
Ayan, implementing effective collection strategies, utilizing effective collection strategies significantly impact siyempre yung cash flow natin to reduce overdue accounts. So kailangan natin ma-reduce 'yan. So papaano yung communication techniques natin? Siyempre as I said, yung regular follow-ups and friendly reminders, ayan 'no. Ako sa umpisa pa lang sinasabi ko na po kaagad 'yan 'no. "Ma'am, kami tatawag sa inyo ha, 'pag 5 days before, 2 days before," ayan po 'no. So 'pag, please, always keep your lines open 'no. 'Pag hindi namin kayo ma-contact, medyo masama po yung dating sa amin nun 'no. Kailangan po, kayo po mag-reach out 'pag hindi po kayo makakabayad, ayan. Importante sa akin 'yun 'no, sa umpisa pa lang sinasabi na 'yan. Kahit pa sino 'yan 'no, kahit malaking account 'yan, kahit boss pa 'yan, talagang sisingilin kita, sisingilin talaga kita. Dahil 'pag hindi, trabaho ko yung maapektuhan, right? So, bawat araw niyan kinokomputan ko siya ng penalty at, interest 'pag hindi siya nakakabayad. Okay, mga payment plan. So, binibigyan natin ng flexible payment plan 'pag hindi sila makabayad 'no. Kino-customize natin yung payment option depende sa kanyang circumstances para manageable yung repayment. Sa bangko napakadaming way, ine-extend yung overdue, tinatanggal yung penalty charges, tapos 'pag hindi pa rin makabayad, meron ka pang yung reconstruct mo yung loan. 'Di ba nung time nung Bahay Niyan to Heal as One dito sa Philippines, we were able to bring, give additional 2 months 'no, na hindi ka nagbayad. So gano'n po yung ginagawa ng mga bangko diyan in order to make it, easier. Tapos sa dulo kung collateralized yun, they can actually pay in kind 'no. Yung halimbawa yung kotse hindi mo na mabayaran, puwede lang hakatakin nila yan at gawing 'no, ang tawag dun ay dación en pago. Puwede mong ibayad yung mismong collateral, ayan. Para lang hindi ka na mabigyan ng masamang 'no, delinquent, account ka. 'Yan, sa mga negotiation tactics niyan with delinquent accounts would be understanding the financial situation of the client 'no. So you have to approach it with empathy, suggesting mutually beneficial solutions, and establishing trust. Creating win-win scenario like sabihin mo nga sa kanya, "Sabihin niyo po sa'min, makipag-usap po kayo, ganito po. Ano po ang magagawa namin, kailan po ba kayo makakabayad?" Ganyan. Kailangan merong gano'n talaga from the get-go. Okay, continuous improvement and review. Siyempre kailangan mo regular evaluation and trainings. Vital 'yan 'no, in enhancing accounts receivable processes and achieving financial goals. By the way, sa mga big companies talagang meron pang humahawak talaga ng AR lang 'no. So sobrang, importante nitong, department na 'to 'no, or section under the accounting. Conducting regular performance reviews helps identify trends in cash flow, track key performance indicators. So ibig sabihin niyan, titingnan natin kung okay ba yung ating koleksyon at saka yung cash flow ba natin ay kayang bayaran din yung sarili nating pagkakautang para ma-optimize natin yung billing processes natin. So yung mga review na 'to should be scheduled, quarterly nakalagay dito pero minsan puwede mong gawin 'yan every month 'no, para makita mo talaga kung ano yung dapat mong gawin 'no. Lalo 'pag naghihirap na yung bansa minsan yung ating ekonomiya medyo bagsak, kailangan gumawa ka ng paraan diyan 'no, mag-meeting, with our, collection agents et cetera para makapagbigay kaagad tayo ng options. Okay, feedback mechanism, ayan yung sinasabi ko nga 'no, bibigyan ng feedback mechanism, surveys, suggestion boxes, and regular meetings where staff can voice out their challenges and propose solutions regarding yung mga client accounts nila 'no. And then training and development on our AR staff, communication is the key, yan ang pinakaimportante talaga yung saka siyempre adapting to new technologies and industry standards. May workshops tayo on how to negotiate, yung software usage, and yung financial analysis 'no, para ma-boost yung overall performance at ma-reduce yung ating, DSO, ayan po. So yun lang po yung ating presentation today, it's kinda short, but you get what it means, okay? So ang importante po dito is kailangan po natin magawa maigi yung pangongolekta dahil kung hindi po makakolekta ang company, may makakolekta yung individual na tao. So hindi po tayo magkakaroon ng magandang flow ng cash, hindi rin tayo makakabayad ng sarili nating pagkakautang, tayo rin mahihirapan. So kaya po napakaimportante yung effective accounts receivable management not only for companies 'no, but for individual people. Wag po kayong magpapautang kung hindi kayo marunong mangolekta, ayan po. Maraming salamat guys and, keep safe po dahil sa ating pagdating ng bagyo. Maraming salamat.